Okay mga bossing, ngayon magandang araw na naman po sa atin lahat. So welcome back na naman po ulit sa ating channel. At ito na naman tayo mga bossing, panibagong video, panibagong kalaman maaaring may share ko sa inyo regarding tungkol sa mga troubleshooting. So gaya ng unit na to, ang issue at problema niya ay biglang nawala ang kanyang busina. So ang unit ay naka loud horn at bigla na lang nawala at hindi na gumana. So baka may nagkakaganito rin yung mga busina nyo. Ito, pwede nyo maging batayan ng inyong pagdi-DIY. Okay, so intro muna tayo mga bossing. So for today's video natin mga bossing, share ko naman sa inyo paano mag-diagnose kapag nawawala ang inyong busina. So nawawala yung tunog na inyong busina. So parang ganito mga bossing. So on natin yung susi. So ayan, kung makikita nyo hindi na busina yung ating unit. So ang una nyo gagawin dyan para malaman nyo kung saan kayo mag-check at para malaman nyo kung saan kayo magbubukas. So para malaman natin din kung alin yung una natin bubuksan, so check muna natin kung switch ba yung problema o yung mismo relay. Kasi yung unit na to ay naka loud horn. So ibig sabihin meron siyang relay. So titingnan muna natin kung natunog yung kanya relay. So yun yung una nyo i-check. So kapag natunog yung relay, ayan, so hindi ko alam kung paano dito sa video, ayan. So kapag minadinig kayo nag-click, so ibig sabihin okay ang inyong relay. So ang hahanapin natin, ay dadiagnose natin is yung kanyang relay mismo, kung saan ang kukulang ang supply. It's either pwedeng yung supply ng battery o yung supply galing sa ating switch. So dahil gumagana nga yung ating switch, so check natin yung connection ng ating sa relay. So bubuksan natin to para makuha natin yung sa kanya relay. Okay, so ayan mga bossing yung relay natin. So try mga busina pre. Ayan. Okay, so nakikita nyo umiilaw yung ating relay. So ibig sabihin gumagana yung ating switch. So ang hahanapin natin dyan is yung supply ng kanyang sa switch o di kaya ay yung sa battery. So pwedeng negative o di kaya ay sa kanyang positive. Okay, so una natin gagawin, ayan, so gamit yung ating test light, lalagay natin sa body ground yung kanyang shock clip ng ating test light. Then check natin kung muna tayo mag-check. Ayan, so check natin kung may lumalabas na power galing dito kay relay. Ayan, so clip lang natin yung ating test light, then pindutin natin yung ating switch. So kapag wala doon sa isa, lipat nyo sa kabila. Ayan, so kung makikita nyo hindi pa rin siya gumagana, so ibig sabihin walang supply at wala ring check din natin yung kanya negative kung meron. So pag sinek natin yung negative, yung clip naman ng ating test light ilalagay natin sa positive ng ating battery. Okay, so buksan muna natin yung upuan. So natin to, click natin sa positive yung clip, then check natin kung gumagana yung test light, check natin kung merong negative ang ating busina. Ayun, okay, so ibig sabihin merong negative sa magkabila ng busina. So ang nawawala ay yung supply. So hanapin natin is yung supply ng kanyang relay. So tingnan natin yung number 87 ng ating relay kung may lumalabas na ilaw. Ayan, so pasok natin na yung so ang number 87 mga bossing ng ating relay ay itong nasa bandang itaas. Ayan, yung may dalawang clip. So i-check nyo yung relay nyo sa mga gantong relay kung alin yung may clip dito. Ayan, yung may lagayan, so sa kabila. Ayan, so tusok natin yung ating relay, then pindutin natin yung ating busina kung gumagana. Lagyan natin ulit sa body ground. Patay susi. Ayun, so walang lumalabas do sa ating number 87. So check naman natin is kung merong positive line. So yung positive line na number 30 ng ating relay, check natin, dapat umiilaw yan. So ngayon hindi rin siya umiilaw. Okay, so check natin yung supply ng number 30 na direct yan sa battery. So ito mga bossing, nalupa na uli natin yung ating wiring. So hanapin natin yung supply ng number 30. So yan, ito yan. So pag ganito yung relay nyo,
Ayan, tingnan nyo lang yung number 30. Susunod natin yung wire. Ito yan mga bossing. Pare, talupan na. So, ayan mga bossing, talupan na natin yung wirings. At ayun. Ayan, ang problema mga bossing. Yan ang kalimitang nangyayari kapag mga hindi ganon magaganda yung wiring na ginagamit. Ayan. So, ang gagawin natin dito mga bossing, papalitan natin ito ng wiring. Papalitan natin ng magandang wire. Ayan. Ito kasi yung nagiging issue at nagiging problema, corrosion. Kaya nawawala ng supply. At kapag nagtatagal, ayun, nawawala yun yung mga busina. So malaking bagay yung mga ginagamit nating wire ay mga quality. Ayan. So gagawin natin, papalitan natin ito ng wire. Ayan. Papalitan muna natin ng wiring. Okay mga bossing, ayan. So pinalitan muna natin ng wiring yung kanyang dating wire. Ayan. So ito yung dating yung wire. Pinalitan na natin. Positive at negative, pinalitan na natin ang magandang klase ng wire. So ito yung kanyang positive. Then ito yung negative ng busina. So check natin kung bubusina na. Okay, so ganun lang mga bossing. So gagawin natin, ayusin ulit natin yung kanyang wire. Testing muna, busina. Ayos. Busina ulit. Okay, so ayun lang mga bossing, ganun lang po tayo mag-diagnose ng issue at problema kapag biglang nawawala ang inyong mga busina. So it's either corrosion or loose connection. Yan lang naman po yung isa sa mga nagiging issue. At ayun, ganun lang po siya kung paano mag-diagnose. At sana po ay meron kayo natutunan at meron kayo nakuhang idea kung paano natin ginagawa ang pagda-diagnose. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video natin mga bossing, God bless po sa atin lahat and ride safe po mga boss.